puro pasarap na lang ata ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno ngayon. Hindi naman siguro lahat, pero karamihan nga sa mga congressman nagpapakasasa sa kaban ng bayan, at kahit ang moral at dignidad ng individual ay binibili lang raw ng mga politiko. Magawa lang ang kanilang mga layaw. Nakakahiya lang sa mataas na expectation ng taong bayan kay Sandro Marcos. Pero kung ano-anong issue na nga ang lumalabas at literal na sisira sa political career nito, sinasayag lang ang tiwala ng publiko na maaasahan ng bagitong opisyal. Pero hindi pala. Magiging sakit o cancer lang pala sa bayan. Senator Amy PBBM, pagsabihan nyo naman ang bata nyo. Pag-usapan natin ngayon si Congressman Sandro Marcos. Nako, naawa ako sa batang ito dahil Christmas na Christmas. Kung mapanood o marinig niya yung ongoing na live streaming ni Maharlika ngayon, nako, sigurado sirang-sira ang Pasko ni Congressman Sandro Marcos at yung ibang mga kongresista. Dahil according to the puting ahas of Madam Maharlika, may ginawang kalukuhan o kalaswaan, panluloko sa taong bayan, itong sina Congressman Sandro Marcos at ang kanyang mga kaibigan. Okay, panoorin natin, pakinggan natin si Madam Maharlika sa kanyang ongoing na live stream. May puting ahas na naman tayo, nagigil kay Yeye Vivas. Alright, kay Yeye Vivas na Chief of Staff ni Sandro. Alam niyo na may mga puting ahas natin dyan na gumagapang-gapang, ay tagabantay ko yan. Alright? At makikita ng aking mga puting ahas ang ginagawa ng ginayupak na anak ni Kuting. Okay? Ano yung ginagawa niya? Balikan natin kung sino si Sandra. Okay? Na nilalaki pero binabay at trying to portray na siya ay babaero. Okay? Trying to portray na siya ay what? Kilabot ng mga beauty queens. Bakit siya kilabot ng mga beauty queens? Okay mga kababayan, kung natatandaan ninyo noong December 1st, ay meron akong in-expose sa inyo na binibiktima kay ni Sandro at ang anak ni Villar na si Paulo Villar, ang mga kababaihan. Okay, balikan natin. Punta tayo kay Sandro dahil siya yung highlight ngayon. Ang ginagawa nila sa mga beauty queen, okay, ay ino-ofera ng kondo, pera, travel, luxury, anything na luxurious or lifestyle here in the world, ino-offer ni Sandra, para what? Iibigay sa mga kababaihan, ang kapalit ay tsuktsakan, okay, or tsuga-tsuchu. So yan po ang in-expose natin sa inyo. Then, ang target age nila ay 18 to 21 years old. Ang pinapangako po ni Sandro ay ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng taong bayan na pinangbabayad sa kondo, pinabibili ng kung ano-ano mga luxurious items, bags, travels, designers, and everything. Okay? Sa mga kababaihang kumakagat dito. Di ba sinabi ko sa inyo, ang nag-expose dito sa akin nung una ay nanay, kasi natatandaan ko, ang nanay ng isa sa biktima na ayaw pumayag ng bagets, okay, ng bagetching na magandang dilag, okay, magandang babae sa kanilang offer. Kaya naman, hindi siya pumayag na bayaran ng kanyang bilhin ang kanyang kaluluwa ng pera ng bayan. So yun yung exposing natin. So, kita nyo kung gaano kahayop itong mga to. Paskong-pasko ngayon palangga, dapat na nagsasaya tayo dahil meron kayong mga handa sa inyong hapagkainan. Pero hindi tayo pwedeng tumigil dahil hindi tumitigil ang kahayupan at pagnanakaw ng pamilya ni Kuting, ni Tambaloslos, ni Ahas at ang mga jejemonyong nasa Senado at Kongreso. Bakit? Last Christmas party sa Congress, mga palangga. Okay? Ikaw, Yaya Vivas, ikaw, Sandro. Unang-una, okay, bago natin tuloy uli ang ating pasabog, mga palangga, si Sandro ay dapat wala na dyan sa kanyang pwesto dahil tumanggap siya ng bribe galing kay Abel Bacudio na Rolex. At yan ay
Okay, summarize ko na lang. Yung Christmas party sa Congress, I don't know kung kailan. Bago lang siguro. According to Diputing Ahas, nagdala itong grupo ni Congressman Marcos ng mga beauty queens sa loob mismo ng Congress o Batasang Pambansa at yun, gumawa ng kalaswaan. So, yan na naman. Hindi napigilan ni Maharlika. Dapat panoorin niyo yung kanyang galit na galit. Kasi naawa siya sa mga Pilipino, millions sa Pilipinos na halos walang pang Noche Buena, halos hindi makakain. Tapos itong ating mga congressmen, hindi naman lahat ayan, nilulustay ang pera ng taong bayan para yung mga ganyang kalukuhan. So, yun ang punto ni Maharlika. Kaya, sira ang modo vibes ni Maharlika dahil sa ginawa ni Congressman Sandro Marcos, edi mas lalong sirang-sira si Congressman Marcos. May matandaanan ako na vlog ni Maharlika noon, na galit daw si Sandro Marcos Bakit hindi mapatigil yung bunganga ni Maharlika at mga kampon ni Maharlika kagaya ko? Bakit hindi daw kami mapatigil? Bakit hindi mabayaran? Ganon ang punto ni Congressman Sandro Marcos dahil ang pinapagalitan niya yung si Congressman Saldico, yung chairman sa Appropriations Committee sa Congress. Bayaran nyo yan. Ba't hindi nyo kaya? Kailang tatahimik yan. Anong babayaran nyo si Maharlika? Magkano? Ay, sus. Hindi po lahat ng bagay ay nababayaran ng pera. Kasi ang pera is not everything. Kaya doon na tayo nagkakatalo. Bakit may kasamaan sa mundo? Yung sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Anyway, yung Christmas mga yun, ko na lang yung mga ganyan, lahat po tayo makasalanan. Ako, number 1 ako. Napagdaanan ko yan, yung mga bisyo, kalaswaan, yung lust of life, yan, lust of the flesh, lust of the eyes, and then pride of life. Yun yung pagkatao natin lahat. So, sa tingin ng Diyos, no one is righteous. Ano ba yun? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil sa namana nating kasalanan mula kay Adan at Eva, napalayas tayo sa presensya ng Diyos sa paraiso, langit. Ayan, napunta tayo sa lupa. Ay, itong lupang ito is punong-puno talaga ng kasalanan. Punong-puno ng kasamaan. Kaya lang, mahal ng Diyos ang sangkatawan. Kaya ito, nag-inisita ang Diyos, kaya nagkaroon ng Christmas. Ano ang Christmas? Yun na yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, ang Christmas po, ang Christmas hindi December 24. Ang Christmas ko is everyday. Yung realization ko na ako makasalanan, everyday nagkakasala ko. Kaya lang, mayroong anak ng Diyos, mayroong Hesukristo na naipanganak. Ayun, nakasanayan na natin, Disyembre. And then, namatay. Yun na, Holy Week. Nailibing. But after 3 days, nabuhay muli. Ngayon, nasa right hand of God nasa langit ng Panginoon Jesus. So, ang purpose nun is, kung maniwala lang tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung whosoever believes in Jesus Christ shall not perish. Yung perish, spiritual death ang ibig sabihin nun. Lahat tayo, physical death, mag-undergo tayo. But once na tanggapin natin ang message ng Christmas,
message ng Holy Week. Yung gospel o yung ebanghelyo, yung good news ng Panginoong Hesus. Bakit siya naipanganak? Yun na, yung palagi kong sinasabi. ABC, accept that you are a sinner. Ako, tanggap ko. Even up to now, every day nagkakasala ko. But then, yung kasalanan na yan, I am set free. Kasi, sabi ng Panginoong Hesus, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dati, alipin ako ng kasalanan. Kung ano ang gusto ng kasalanan, wala akong magawa sunod-sunuran. Ngayon, I am free. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Dati ang kasalanan, nasa loob ng buhay ko, sa puso ko, yun ang nag-ari. Ngayon, dahil tinanggap ko ang Panginoong Hesus as my Lord and Savior, ang Panginoon na, ang Diyos na ang nasa sentro ng buhay ko. Sinusunod ko siya. Kaya lang, ang kasalanan, nandiyan lang sa labas. Nanunokso. So, from time to time, nagkakasala ko, natutokso. Kaya lang, 1 John 1:9, anong sabi sa Bible? If we confess, kung ikumpisal natin ang ating makasalanan, ang Diyos maaasahan na magpapatawad sa atin at maglilinis sa atin sa lahat ng hindi maganda, all form of unrighteousness. So, yun po ang mensahe ng Christmas. Sana maligaya ang bawat isa. Magkakaroon lang ng meaning ng Christmas sa ating buhay kung ang Jesus, baka ang Jesus is nasa labas lang ng buhay nyo. Dapat nandito sa loob. Revelation 3:20, anong sabi ng Panginoon? I stand at the door and knocks. Nasa pintuan ako at tumutok-tok, sabi ng Panginoon. Kung may makarinig sa aking boses at i-open ang pintuan, papasok ako sa Kanya at manirahan sa Kanya at maghapunan o mag-dinner with Him. That's relationship. So, ginawa ko po na yan. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus as my Lord and Savior. Kaya ang Christmas ko ngayon is everyday Christmas. Kaya minsan ng Christmas is forgiveness and love ng Panginoon. Kaya, Merry Christmas sa ating lahat. At tumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Sana merong taong magpatigil sa mga yan. Nilulustay ang kaban ng bayan. Sobrang kupal moks, kawawang mga Pilipino. Ligwak na sa kahirapan. Baon na sa kakautang nila. Wala nang kapag-asa kapag sila pa rin ang nakaupo. Dapat meron magmagandang loob na gumawa na ng paraan para malinis na ang gobyerno natin sa mga Pilipino. Suportahan natin ang gagawa ng magandang kikilos ng solusyon, mga Pilipino. Suportahan natin ang mga mabuting kikilos nito. Grabe na talaga itong mga Marcos. Sana matanggal na sila.